Malamig ang hangin sa loob ng emergency room. Ngunit mas malamig ang pawis na namumuo sa noo ni Maya Briggs. Ang tunog ng heart monitor ay unti-unting bumabagal. Isang mahaba at nakatutulig na tunog na tila nagbabadya ng katapusan. Ang kaniyang malay ay palutang-lutang sa pagitan ng dilim at liwanag. Nararamdaman niya ang mararahas na pagbaba-itaas ng kaniyang dibdib habang ang mga nurse ay nagmamadaling ikabit ang kung ano-anong tubo sa kaniyang katawan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, ang natatanging hawak ng kaniyang diwa ay ang mahigpit na pagkapit ng kaniyang dalawang kamay sa kaniyang tiyan. Naroroon ang kaniyang mga anak, ang kaniyang kambal na hindi pa sumisilang sa mundo. Mabilis ang bawat galaw ni Dr. Admi. Ang kaniyang boses ay mariin at puno ng awtoridad habang nag-uutos sa mga medical staff na ihanda ang defibrillator. Pawisan ang doktor. Pagod mula sa mahabang shift, ngunit walang bakas ng pagsuko sa kaniyang mga mata. Para sa kaniya, ang buhay ng ina at ng mga sanggol sa sinapupunan nito ang pinakamahalagang laban sa gabing iyon. Sa bawat shock na idinidikit sa dibdib ni Maya, buong lakas na nakikipagbuno si Dr. Admi sa kamatayan. Habang nangyayari ang sagupaan sa loob ng silid, ang manipis na pader ng ospital ay hindi sapat para itago ang mga boses mula sa labas ng koridor. Ang espiritu ni Maya, na tila humiwalay panandalian sa kaniyang katawan, ay nakarinig ng mga pamilyar na boses. Hindi boses ng pag-aalala, kundi boses ng kasakiman. Huwag kang maingay, Jason. Baka marinig tayo ng mga nurse. Siguraduhin mong dala ng abogado, ang kopya ng titulo ng lupa at ang kasunduan sa pamamahala ng mga sari-sari stores. Kapag nalagutan ng hininga ang asawa mo, dapat ay pirisado na ang lahat ng mana. Hindi pwedeng mapunta sa mga kamag-anak niya ang pinaghirapan natin. Iyon ang boses ni Aling Melba, ang kaniyang byuda at relihiyosong biyenan na palaging may hawak na rosaryo tuwing linggo sa simbahan. Ang bawat salita nito ay parang may talim na sumasaksak sa natitirang piraso ng puso ni Maya. Inay, dinala na ni attorney ang mga papeles, pero siguraduhin muna natin na hindi na talaga siya magigising. Sabi ng nurse kanina, kritikal ang lagay niya. Kung mawawala si Maya, sa akin nakapangalan ang lahat ng ari-arian bilang asawa. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang makuha ito ng iba. At si Nicole, naghihintay na siya sa kotse. Nag-aalala rin sa magiging hatian. Ang boses ng kaniyang asawa, si Jason, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay sa harap ng altar. Ang lalaking binuhat niya mula sa kahirapan gamit ang sarili niyang pawis at dugo sa pagpapatakbo ng malalaking sari-sari stores na ngayon ay isang malaking negosyo na sa buong barangay ngayong gabi. Habang siya ay nag-aagaw buhay dahil sa isang misteryosong aksidente sa hagdanan, ang kaniyang pamilya ay abala sa paghahati ng kaniyang bangkay. Walang sino man sa kanila ang nagtanong kung ligtas ba ang kambal. Para sa kanila, ang kaniyang kamatayan ay isang swerte, isang mabilis na daan patungo sa yaman. Isang malakas na puwersa ang tila humila sa kaluluwa ni Maya pabalik sa kaniyang pisikal na katawan. Ang kaniyang puso ay muling tumibok ng marahas matapos ang huling shock mula kay Dr. Admi. Huminga siya ng malalim, isang gulat at gising na paghinga. Ang kaniyang mga mata ay dahan-dahang bumukas. Ang silid ay tumahimik.
Tanging ang regular na tunog na lamang ng heart monitor ang naririnig. Ligtas siya. Ngunit ang kaniyang mundo ay tuluyan ng nawasak. Napansin agad ni Dr. Admi ang pagbabago sa kaniyang pasyente. Lumapit siya at hinawakan ang pulso ni Maya. Nakita niya ang mga luha na tahimik na dumadaloy mula sa gilid ng mga mata ng babae. Hindi ito luha ng takot sa kamatayan, kundi luha ng isang pusong naging bato dahil sa pagtataksil. Naramdaman ni Maya ang lamig sa kaniyang leeg. Ang gintong kwintas na may medalyon ng Birhen Maria. Ang tanging alaala ng kaniyang yumaong ina ay naputol sa gitna ng operasyon at ngayon ay nakalagay sa maliit na tray sa gilid ng kama. Nabahiran ng kaunting dugo. Ang kaniyang utang na loob at pagmamahal sa pamilyang iyon ay naputol na rin. Tulad ng kwintas na iyon. Nang dahan-dahang lumapit si Dr. Admi para suriin ang kaniyang mga mata. Binuod ni Maya ang lahat ng natitirang lakas sa kaniyang katawan. Hinawakan niya ang dulo ng manggas ng thermal gown ng doktor. Ang kaniyang hawak ay mahigpit, puno ng desperasyon at pakiusap. Dok, pakiusap, lumapit ka. Ibinaba ni Dr. Admi ang kaniyang ulo para pakinggan ang mahinang bulong ng pasyente. Huwag mong sasabihin sa kanila na gising ako. Sabihin mo sa asawa ko at sa ina niya na ako ay pumanaw na ang utak, na ako ay brain dead na. Pakiusap, Dok. Ito lang ang tanging paraan para maligtas ko ang mga anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Admi sa narinig, sa labas ng pinto. Narinig ang mabibigat na hakbang ni Aling Melba na tila papalapit sa bintana ng silid upang sumilip kung tapos na ba ang dula-dulaan ng kamatayan. Sandaling natigilan si Dr. Admi. Bilang isang doktor, labag sa kaniyang sumpa at etika ang magsinungaling tungkol sa kondisyon ng isang pasyente. Ngunit nang tingnan niya ang mga mata ni Maya, mga matang puno ng sugat ng pagtataksil, ngunit may nag-aalab na determinasyon ng isang ina na intindihan niya. Lumingon si Dr. Admi sa maliit na salamin ng pinto ng emergency room sa labas. Nakita niya si Jason na pabalik-balik sa paglakad habang may hawak na mga dokumento. At si Aling Melba na kunwaring nagpupunas ng luha gamit ang panyo tuwing may dadaan na nurse, ngunit pilit na sumisirikto ang tingin sa loob. Yumuko si Dr. Admi at bumulong pabalik kay Maya. Bago pa man may makapasok na ibang tao sa silid, gagawin ko ito para sa kaligtasan mo at ng mga sanggol. Huwag kang gagalaw. Huwag kang magpapakita ng anumang reaksyon kahit anong mangyari. Mabilis na inayos ng doktor ang mga aparato. Inilagay niya ang heart monitor sa isang particular na mode na nagpapakita ng mahina at hindi regular na tibok na tila umaasa na lamang sa makina. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, binuksan ang pinto at lumabas sa koridor na may mabigat na mukha. Agad na lumapit si Jason at Aling Melba, kasama ang isang lalaking nakabarong na halatang ang kanilang abogado. Dok, ano naligtas ba ang asawa ko? Ang mga anak ko? Tanong ni Jason. Pilit na pinaiyak ang kaniyang boses upang magmukhang nag-aalalang asawa sa harap ng mga medical na staff. Tiningnan sila ni Dr. Admi ng diretso sa mata. Nagawa naming itatag ang kaniyang puso, ngunit labis ang pinsala sa kaniyang ulo dahil sa pagkahulog. Walang aktibidad ang kaniyang utak. Sa madaling salita, si Maya ay brain dead na. Ang makina na lamang ang nagpapanatili ng kaniyang hininga.
Napaatras si Jason. Pilit na nagtakip ng mukha. Diyos ko, Maya. Sigaw niya. Ngunit sa likod ng kaniyang mga palad, nakita ni Dr. Admi ang mabilis na pag-angat ng sulok ng labi ng lalaki. Jesus, Maria, Joseph, pagrorosaryo ni Aling Melba. Sabay senyas sa abogado na nasa kanilang likod. Dok, may pag-asa pa ba siyang magising? Sabi kasi sa mga nababasa ko, kapag ganiyan, parang bangkay na rin ang tao. Dinala lang ng makina. Maliit ang tsansa. Ang desisyon na panatilihin ang makina ay nasa pamilya. Sagot ni Dr. Admi bago tinalikuran ang mga ito upang bumalik sa loob. Hindi niya matagalan ang amoy ng plastik na kalungkutan ng mag-ina. Pagpasok ng doktor sa silid, sumunod si Jason at Aling Melba. Nanatiling nakapikit si Maya. Nararamdaman niya ang presensya ng dalawang tao na itinuring niyang pamilya. Narinig niya ang kaluskos ng mga sapatos na lumalapit sa kaniyang kama. Jason, ang singsing niya, bulong ni Aling Melba. Ang boses ay tila ahas na sumasadsad sa damuhan. Iyan ang 5 karat na brilyante na binili niya noong nakaraang buwan mula sa kita ng main branch ng sari-sari store. Tanggalin mo na habang malambot pa ang mga daliri. Baka kunin pa ng mga nurse. Naramdaman ni Maya ang magaspang at manginginig na mga kamay ni Jason na humawak sa kaniyang kaliwang kamay. Marahan nitong hinila ang singsing mula sa kaniyang daliri. Masakit. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang lalaking natulog sa tabi niya sa loob ng 5 taon ay walang pinagkaiba sa isang magnanakaw sa kalsada. Pinilit ni Maya na huwag manginig ang kaniyang mga pilikmata. Pinanatili niya ang kaniyang paghinga na mababaw at mekanikal. Nakuha ko na. Inay, bulong ni Jason. Ipapasa ko na kay attorney ang kasunduan sa paglilipat ng pirma para sa bangko. Dahil hindi na siya makakapirma, gagamitin natin ang fingerprint niya habang nandito pa siya. Bilisan mo, bago dumating ang mga kamag-anak niya mula sa probinsya. Pagmamadali ni Aling Melba. Ngunit bago pa man mailabas ni Jason ang mga papeles, ang pinto ng pribadong silid ay biglang bumukas nang walang katok. Pumasok ang isang babaeng nakaistilong kasuotan. May suot na malaking salamin sa mata at nangingibabaw ang amoy ng mamahaling pabango, si Nicole. Ang kabit ni Jason na matagal nang nagpapanggap na isang supplier ng mga paninda sa kanilang tindahan. Tiningnan ni Nicole ang katawan ni Maya na nakaratay. Pagkatapos ay lumingon kay Jason na may kasamang mapang-asar ng ngiti. So, ito na ba ang katapusan ng reyna ng sari-sari stores? Mukhang sa wakas, Jason, makukuha na natin ang buhay na nararapat para sa atin. Lumapit si Nicole sa tabi ng kama ni Maya. Tinignan ang mukha ng asawa ng kaniyang kalaguyo at hinawakan ang dulo ng kumot. Sayang ang ganda ng negosyo mo. Maya, huwag kang mag-alala. Ako na ang magpapatakbo ng mga tindahan mo at ng asawa mo sa ilalim ng kumot. Ang mga kamay ni Maya ay dahan-dahang nagbago mula sa panghihina patungo sa mahigpit na pagkuyom. Ang bawat salita, ang bawat tawa ng dalawa, at ang malamig na pagsang-ayon ng kaniyang biyenan ay nakatatak na sa kaniyang isipan. Ang kaniyang katawan ay maaaring nakaratay sa kama ng ospital, ngunit ang kaniyang diwa ay nagsisimula ng maglista ng mga utang na dapat bayaran. Matapos ang gabing iyon, inilipat si Maya sa isang hiwalay at pribadong silid sa dulo ng pasilyo sa tulong na rin ni Dr. Admi. Doon,
Malayo siya sa madalas na paggala ng kaniyang asawa at biyenan sa tuwing gabi. Kapag tulog na ang buong ospital at tiyak na walang bantay, dahan-dahang bumabangon si Maya sa kaniyang higaan. Sa tulong ng isang lumang smartphone na lihim na ibinigay sa kanya ni Dr. Admi, pinapanood niya ang mga nangyayari sa labas sa pamamagitan ng cloud-linked security cameras ng kaniyang mga tindahan. Sa screen ng maliit na telepono, nakita ni Maya ang main branch ng kaniyang sari-sari store network, ang negosyong sinimulan niya sa isang maliit na estante na gawa sa kawayan, na ngayon ay isa ng malaking grocery hub sa buong barangay. Ngunit sa likod ng counter ng kahera, hindi ang tapat niyang tauhan ang nakaupo. Doon ay nakaupo si Nicole. Suot ang isa sa mga mamahaling blusa na ninakaw mula sa walk-in closet ni Maya. Ano ba ang bagal-bagal mong mag-asikaso ng mga resibo? Kaya nalulugi ang tindahan dahil sa mga katulad ninyong urong-sulong. Ang boses ni Nicole na narinig ni Maya mula sa nakakabit na audio ng kamera. Sinisigawan nito si Aling Teresa, ang pinakamatandang tindera na naging katuwang ni Maya mula pa sa simula. Ma'am Nicole, hindi po ganito ang sistema ni Ma'am Maya. Palagi po kaming nagbibigay ng pautang sa mga kapitbahay na gipit, lalo na kung para sa gamot o gatas ng anak, basta't nakalista sa logbook. Sagot ni Aling Teresa na may luha sa mga mata. Tumawa ng mapangasar si Nicole, sabay hampas sa ibabaw ng lamesa. Wala na si Maya. Ang may-ari na ngayon ay si Jason. At ako ang namamahala rito. Mula ngayon, walang pautang. Ang walang pera, lumayas sa tapat ng tindahan ko. Sa loob ng madilim na silid sa ospital, pinanood ni Maya ang tagpong iyon habang ang kaniyang isang kamay ay marahang humahawak sa kaniyang malaking tiyan. Naramdaman niya ang mahihinang sipa ng kaniyang dalawang sanggol. Masakit para sa kanya na makitang ang kaniyang reputation at ang magandang relasyon na itinanim niya sa komunidad ay winawasak ng isang babaeng walang alam, kundi ang mang-agaw. Huwag kayong mag-alala, mga anak, bulong ni Maya sa dilim. Habang ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa kisame, hindi nila matatamasa ang yaman na kinuha nila sa inyo. Konting tiis na lang. Kinaumagahan, pumasok si Dr. Admi sa silid upang suriin ang vital signs ni Maya. May dala siyang tray ng mainit na pagkain na kaniyang binili sa labas. Tumingin ang doktor sa pintuan bago nagsalita ng mahina. Maya, narinig ko si Jason sa baba kanina. May kausap siya sa telepono habang nasa tapat ng botika. Mukhang baon sa utang ang asawa mo dahil sa online sugal. Iyon ang dahilan kung bakit nagmamadali silang makuha ang mga ari-arian mo. Tumingin si Maya kay Dr. Admi. Ang kaniyang mukha ay walang bakas ng gulat. Alam ko, Dok, noong nakaraang taon pa ako nakatunog. Kaya bago ang aksidente ko, inayos ko na ang lahat sa tulong ng abogado ng aking ama. Ngunit hindi alam ni Jason ang tungkol doon. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang narinig ang ingay ng mga sapatos mula sa koridor. Mabilis na humiga si Maya. Ipinikit ang kaniyang mga mata at pinanatili ang tuwid na katawan. Pumasok si Jason kasama ang kaniyang ina na si Aling Melba. May hawak silang isang pirasong papel na may selyo ng ospital. Dok, tawag ni Jason kay Dr. Admi. Ang boses nito ay walang bakas ng pag-atubili. Napagdesisyunan na po ng pamilya. Ayaw na naming makitang nahihirapan si Maya na nakakabit sa mga makinang ito. Gusto na namin siyang bigyan ng kapayapaan. Tumingin si Dr. Admi sa papel. Ano ang ibig mong sabihin, Mr.
Briggs, inabot ni Jason ang dokumento. Gusto na po naming ipatanggal ang mga life support system niya bukas ng umaga. Inayos ko na rin ang papeles sa punerarya sa tapat ng simbahan. Pagkatapos nito, tapos na ang lahat. Nakatayo si Aling Melba sa likod ng kaniyang anak. Hawak muli ang kaniyang rosaryo, habang ang kaniyang mga mata ay nakapako sa tiyan ni Maya na may suot na makapal na kumot. Wala silang pakialam kung may dalawang buhay pa sa loob ng sinapupunan ng babaeng iyon. Ang tanging nakikita lang nila sa silid na iyon ay ang pirma sa tseke ng insurance na makukuha kapag idineklara ng opisyal na patay si Maya Briggs. Matapos umalis nina Jason at Aling Melba, kasama ang nakatatakot na desisyon. Dahan-dahang imulat ni Maya ang kaniyang mga mata. Ang silid ay nababalot ng nakabibinging katahimikan, ngunit sa loob ng kaniyang dibdib, may isang bagong lakas na sumiklab. Tumingin siya kay Dr. Admi na kasalukuyang nakatayo sa tabi ng pintuan. Hawak ang dokumento ng pagpapatiwakal na nilagdaan ng kaniyang asawa. Heto na ang huli nilang baraha. Maya, mahinang sabi ng doktor. Ang boses ay seryoso. Inischedule nila ang pagpatay sa iyo bukas ng 10:00 ng umaga. May 12 oras na lang tayo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. 12 oras ay sapat na para panoorin silang mag-away tulad ng mga asong gutom. Dok, akin na po ang telepono. Gamit ang lihim na smartphone, binuksan ni Maya ang isang hindi kilalang account at sinimulan ang kaniyang unang hakbang. Nagpadala siya ng isang mensahe sa personal na numero ni Nicole. Ang mensahe ay naglalaman ng mga screenshot ng bank accounts ni Jason na nagpapakita ng kabuuang utang nito sa online sugal na umabot na sa ₱1,000,000, kasama ang dokumento ng pagsasanla ng pangunahing branch ng sari-sari store na hindi alam ng babae. Kasunod nito, nagpadala rin si Maya ng mensahe kay Jason gamit ang ibang numero. Sa pagkakataong ito, ipinadala niya ang mga kopya ng lihim na paglilipat ng pondo na ginagawa ni Nicole mula sa kahera ng tindahan patungo sa isang personal na account sa ibang bangko. Ang mga dokumentong ito ay matagal nang nakalap ng accountant ni Maya na nanatiling tapat sa kanya. Hindi nagtagal ang epekto ng mga mensaheng iyon. Makalipas ang 2 oras, sa pamamagitan ng kamera sa labas ng emergency room kung saan madalas tumambay ang pamilya Briggs, nakita ni Maya ang isang matinding komosyon. Walang hiya ka, Jason. Ang boses ni Nicole na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Halos ihampas ng babae ang kaniyang mamahaling bag sa dibdib ng lalaki. Akala ko ba kapag namatay ang asawa mo, magiging milyonaryo na tayo? Baon ka pala sa utang. Isinangla mo ang tindahan nang hindi ko alam. Ano ba? Nicole, huwag kang maingay. Baka marinig tayo ng mga nurse. Pilit na hinawakan ni Jason ang braso ng kaniyang kabit. Ngunit maging ang kaniyang sariling mukha ay mapula sa galit habang hawak ang kaniyang telepono. At ikaw, sino ka para magsalita? Akala mo ba hindi ko alam na ninanakawan mo ang kumpanya? Nililipat mo ang pera sa sarili mong account dahil tarantado ka. Sigaw ni Nicole, sabay dura sa sahig ng ospital. Hindi ako papayag na mabilanggo kasama ng isang talunan na katulad mo. Sa likod nila, si Aling Melba ay nakasandal sa pader. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kaniyang rosaryo. Ngunit ang kaniyang mga panalangin ay hindi na para sa kaligtasan,
kundi dahil sa takot. Lumapit siya sa dalawa at sumingit sa pag-aaway. Tumigil kayo. Huwag kayong mag-away dito. Bukas, kapag natanggal ang makina sa katawan ng babaeng iyon, makukuha natin ang insurance. Doon natin babayaran ang lahat. Gising na bulong ng matanda. Ang mukha ay tila isang tuyong dahon sa takot. Habang nagkakagulo ang tatlo sa labas. Pumasok si Dr. Admi sa silid ni Maya. May hawak na isang asul na folder. Ibinigay niya ito sa babae. Ipinadala ito ng abogado ng iyong ama. Maya, ito ang opisyal na testamento at huling habilin na pinirmahan ng tatay mo bago siya pumanaw, sabi ng doktor. Binuksan ni Maya ang folder at binasa ang pinakamahalagang talata. Kung sakaling si Maya Briggs ay pumanaw o mawalan ng kakayahan bago isilang ang kaniyang mga tagapagmana, ang lahat ng ari-arian, lupain at negosyo ay automatikong ililipat sa ilalim ng pamamahala ng simbahan at isang itinalagang charity foundation. Walang kahit isang sentimo na mapupunta kay Jason Briggs o sa kaniyang pamilya. Niyakap ni Maya ang folder sa kaniyang dibdib. Naramdaman muli ang malalakas na sipa ng kaniyang kambal. Sila ay buhay at ang batas ay nasa kaniyang panig. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Aling Melba na humihingal. May kakaibang takot sa kaniyang mga mata. Tumingin siya kay Dr. Admi at pagkatapos ay sa tila walang buhay na katawan ni Maya. Dok, panginginig na sabi ng matanda. Katatapos ko lang kumausap ng isang manghuhula sa aming barangay. Sabi niya, ang kaluluwa daw ni Maya ay naglalakad na sa loob ng bahay namin. Galit na galit daw ang espiritu niya. Dok, pakiusap. Agahan natin ang pagtanggal ng makina. Ayoko nang patagalin pa ito. Gawin natin bukas ng 10:00 ng umaga. Huwag nang ipagpaliban. Tumingin si Dr. Admi kay Maya na nananatiling nakapikit. Bago lumingon kay Aling Melba na may malamig na tango. Gaya ng inyong kagustuhan, Aling Melba, bukas ng 10:00 ng umaga, ihanda ninyo ang inyong pamilya. Eksaktong 10:00 ng umaga, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng silid kung saan nakalagay ang akalang kama ng kamatayan ni Maya. Naglakad pumasok si Jason. Suot ang isang itim na polo. Kasama si Aling Melba na may hawak na naman na itim na panyo. At ang kanilang abogado na may dalang mga huling papeles. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ngunit sa kaloob-looban ay may nagmamadaling kasabikan. Dok, ihanda mo na ang pagtanggal. Utos ni Jason habang nakatingin sa direksyon ng kama. Ngunit paghawi ni Dr. Admi sa kurtina, natigilan ang buong pamilya Briggs. Ang kama ay malinis. Maayos ang pagkakatupi ng kumot. At isang unan lamang ang nakalagay sa gitna. Walang aparato, walang tubo, at higit sa lahat, walang Maya Briggs. Nasaan ang asawa ko? Sigaw ni Jason. Biglang namutla ang muka. Dok, nasaan ang bangkay ng asawa ko? Sinong nagpalipat sa kanya nang walang pahintulot ko? Tiniwang to pialyo na liyo. Mr. Briggs, pakiusap. Sumunod kayo sa akin sa sanhi malaki ng ospital. Nandoon ang inyong sagot. Malamig na tugon ni Dr. Admi habang tinalikuran sila. Sa pagmamadali at pagtataka. Bumaba ang mag-ina kasama ang abogado patungo sa malawak na lobby ng ospital. Ngunit pagkababa nila mula sa elevator, ang kanilang mga tuhod ay tila nawala ng lakas. Ang malaking sun ng ospital ay hindi tahimik. Napapaligiran ito ng mga tao. Naroroon ang mga opisyal ng barangay. 2 nakaserbisyong pulis.
ang mga tapat na tindera at nurse, at higit sa lahat ang mga kapitbahay na matagal nang nakakakilala sa pamilya. Sa gitna ng nakatayo ang isang babae. Suot niya ang isang puting-puting bestida para sa buntis. Maayos ang kaniyang buhok, at ang kaniyang mukha ay sariwa at puno ng karangalan. Hawak niya sa kaniyang leeg ang bagong dugtong na kwintas ng Birhen Maria, si Maya Briggs. Ang babaeng akala nila ay isang hininga na lang ang itatagal, ay nakatayo ng tuwid sa sarili niyang mga paa. Mulat ang patay. Ang hiyaw ni Aling Melba habang nabitawan ang hawak na rosaryo na gumulong sa sahig. Napakapit siya sa braso ng kaniyang anak habang nanginginig ang buong katawan. Jason, ang multo ng asawa mo. Hindi ako multo. Aling Melba. Ang boses ni Maya ay umalingaw-ngaw sa buong malinaw, matigas, at walang bahid ng takot. Buhay ako, at buhay ang mga anak ko na binalak ninyong patayin para sa pera. Lumapit ang isang matandang lalaki na may dalang dekalidad na briefcase, si Attorney Santos, ang pinakaprestihiyosong abogado ng pamilya ng ama ni Maya, Jason Briggs. Panimula ng abogado. Habang naglalabas ng mga dokumento, hawak namin ang mga kopya ng peking kasunduan na pinirmahan mo habang ang asawa mo ay walang malay. Hawak din namin ang mga video mula sa seguridad ng ospital kung saan kitang-kita ang pagtatangka ninyong pilitin ang pagpapasiwakal sa kanya sa pamamagitan ng pagbawi ng medical na suporta para sa insurance. Hindi totoo iyan. Asawa ko siya. May karapatan ako. Sigaw ni Jason habang ang mga pawis ay tila baha na lumalabas sa kaniyang noo. Tumingin siya sa paligid, ngunit ang lahat ng kapitbahay at tauhan ng kaniyang tindahan ay nakatingin sa kaniya ng may matinding dumi at kagalitan. Wala kang karapatan, Jason, sabi ni Maya habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang lahat ng sari-sari stores, ang lupang kinatitirikan ng bahay mo, at ang perang nasa bangko ay nakapangalan sa akin at sa aking ama. At ayon sa batas ng ating bansa, ang kasong frustrated parricide at falsification of documents ay may kaparusahang walang piyansa. Humarap si Maya sa mga pulis at marahang tumango. Lumapit ang dalawang opisyal kay Jason. Dahil sa takot at galit na mawawala ang lahat, nawalan ng bait si Jason. Buong lakas niyang itinulak ang mga pulis at naging mabangis ang kaniyang mga mata. Walang hiya ka. Maya, akin ang perang iyon. Akin ang tindahan. Sumugod si Jason nang mabilis patungo kay Maya. Nakabukas ang mga kamay at handang sakalin ang kaniyang asawa sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man niya madampian ang puting damit ng babae, isang matipunong katawan ang humarang. Si Dr. Admi ay mabilis na humakbang sa harap ni Maya. Sinalo ang bigat ni Jason at gamit ang kaniyang lakas ay binalibag ang lalaki pababa sa sahig. Idiniin ni Dr. Admi ang braso ni Jason sa malamig na semento habang ang mga pulis ay mabilis na lumapit para dagsain ito. Ang tunog ng bakal ng Cobbs o Kong, sotam na ikinabit sa mga kamay ni Jason, ay narinig ng lahat ng tao sa Naiwan si Aling Melba na nakaluhod sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa. Habang ang kaniyang anak ay hinihila ng mga autoridad palabas ng pinto ng ospital sa harap ng kamera ng mga lokal na reporter. Ang araw ng kanilang tagumpay ay naging araw ng kanilang pinakamalaking kahihiyan. Balita sa buong barangay ang nangyaring iskandalo sa senhe ng ospital. Wala pang isang linggo,
Tuluyan ng gumuho ang mundong itinayo ng pamilya Briggs sa ibabaw ng kasakiman. Ang mga kapitbahay na dati ay nakikipagnitian kay Aling Melba tuwing hapon sa tapat ng kaniyang bahay ay umiwas na parang may dalang sakit ang matanda. Ang mga basura at bulok na gulay mula sa palengke ay madalas itapon ng mga galit na mamamayan sa tapat ng gate ng kanilang tinitirhang bahay. Bilang tanda ng matinding kahihiyan o hiya na dinala nila sa komunidad. Si Nicole, na nagtangkang mag-withdraw ng natitirang pondo ng kumpanya mula sa bangko gamit ang mga peking tseke, ay hindi man lang nakarating sa departure gate ng airport. Nahuli siya ng mga awtoridad habang bitbit ang dalawang malalaking maleta. Umiiyak habang kinakaladkad ng mga pulis dahil sa kasong qualified theft at estafa. Walang sino man sa kanila ni Jason ang sumalo sa isa't isa. Agad niyang ibinuhos ang lahat ng isiniwalat na kasalanan sa kaniyang kalaguyo upang iligtas ang sarili. Sa loob ng silid ng korte sa lungsod, nakaupo si Maya sa tabi ng kaniyang tapat na abogado na si Attorney Santos. Kalmado siya. Ang kaniyang mukha ay walang emosyon habang pinapanood ang kaniyang asawa na nakasuot na ngayon ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. May mga posas sa kamay at nakayuko sa tapat ng lamesa ng nasasakdal. Sa likod ng rehas ng silya ng mga manonood, si Aling Melba ay lumapit na humihikbi. Basang-basa ng luha ang kaniyang itim na panyo. Nawala na ang kaniyang mapagmataas na tindig. Nawala na ang kaniyang mga mamahaling alahas na kinuha na rin ng bangko para sa mga utang ni Jason sa online sugal. Maya, pakiusap, anak. Pagmamakaawa ni Aling Melba. Ang boses ay nanginginig habang pilit na inaabot ang dulo ng lamesa ni Maya. Iurong mo na ang kaso laban kay Jason. Mag-asawa pa rin kayo sa harap ng Diyos at ng simbahan. Patawarin mo na kami. Saan ako titira? Pinalayas na ako ng mga tao sa bahay. Kinuha mo na ang mga sari-sari stores. Maawa ka sa amin. May mga anak din kayo sa sinapupunan mo. Dahan-dahang lumingon si Maya sa kaniyang biyenan. Walang galit sa kaniyang mga mata. Tanging isang malamig na pader ng kawalan ng pakialam ang naroroon. Inilabas niya ang kaniyang kaliwang kamay. Ang daliri kung saan tinanggal ni Jason ang kaniyang singsing noong nakaraang linggo, habang akala nila ay patay na ang kaniyang utak. Kinuha ni Maya ang gintong singsing sa kasal mula sa kaniyang maliit na pitaka. Lumakad siya nang dahan-dahan patungo sa rehas kung saan nakatayo si Jason bago ito ibalik sa kulungan. Nang walang pasabi, binitawan niya ang singsing sa palad ng lalaki. Ang tunog ng bakal ng singsing na tumama sa posas ni Jason ay narinig ng lahat ng naroroon. Iyan na ang huling bagay na nag-uugnay sa atin, Jason. Ang boses ni Maya ay mahina ngunit mariin. Mula sa araw na ito, ayon sa inaprubahang petisyon para sa legal separation ng ari-arian at custody, wala ka ng karapatan sa akin at lalong-lalo na sa mga anak ko. Ang kapatawaran ay ibinibigay sa mga taong nagkasala dahil sa kahinaan, hindi sa mga kenken na nag-abang sa kamatayan ng sarili nilang pamilya. Tinalikuran sila ni Maya habang si Jason ay nagsimulang sumigaw at magwala. Bago siya pilit na hinila ng mga jail guard pabalik sa selda. Si Aling Melba naman ay napaupo sa sahig ng korte. Iniwan ang kaniyang huling pag-asa para sa karangalan at yaman. Ngunit, nang makalabas si Maya sa malaking pinto ng Hall of Justice, habang ang init ng araw ay tumama sa kaniyang mukha, bigla siyang napatigil.
Isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kaniyang likod patungo sa kaniyang puson. Napahawak siya sa braso ni Attorney Santos habang ang kaniyang paghinga ay naging mabilis at mabigat. "Ma'am Maya, ma'am, okay lang po ba kayo?" Ang nag-aalalang tanong ng abogado. Napatingin si Maya sa kaniyang ibaba. Basa ang kaniyang sapatos, pumutok na ang kaniyang panubigan. Ang kaniyang kambal ay nagmamadali ng sumilang sa mundo. Mas maaga kaysa sa inaasahang petsa. "Tawagan mo." "Si Dr. Admi." Bulong ni Maya habang pinipilit na labanan ang sakit ng unang labor pain. "Dalhin niyo ako sa kaniyang ospital." Ang takbo ng gulong ng stretcher sa sahig ng ospital ay mabilis. Ngunit sa pagkakataong ito, ang paligid ni Maya ay hindi na nababalot ng malamig na hangin ng kasamaan. Naroroon si Aling Teresa na hawak ang kaniyang kanang kamay at si Dr. Admi na naglalakad sa kaniyang kaliwa. Tinitiyak ang kaniyang ligtas na pagpasok sa delivery room. "Huminga ka ng malalim. Maya, kasama mo kami. Ligtas ang mga bata." Ang boses ni Dr. Admi ay puno ng kapanatagan. Isang kabaligtaran ng matinding tensyon noong unang gabi na dinala siya rito bilang isang nag-aagaw buhay na pasyente. Sa loob ng silid ng panganganak, binuod ni Maya ang lahat ng natitirang lakas sa kaniyang katawan. Sa bawat pag-ire, naaalala niya ang bawat hirap, ang pagbagsak niya sa hagdanan, at ang mga boses ng pagtataksil sa koridor. Ngunit ang lahat ng galit na iyon ay natunaw at napalitan ng wagas na pagmamahal ng isang ina nang marinig niya ang unang tunog sa loob ng silid. Isang matinis at malakas na iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw. Kasunod nito, makalipas ang 3 minuto, ay ang pangalawang iyak na mas banayad, ngunit kasing lakas ng una. Isang malusog na lalaki at isang magandang babae. "Maya, congratulations." Nakangiting sabi ni Dr. Admi habang maingat na ibinababa ng mga nurse ang 2 sanggol sa dibdib ng kanilang ina. Naiyak si Maya. Ngunit ang mga luha ngayon ay luha ng wagas na kaligayahan. Tiningnan niya ang kaniyang mga anak malilinis, mapuputi, at may malalaking mata. Ipinangako niya sa sarili na ang mga ito ay bibigyan niya ng pangalang Amara at Asher, mga pangalang nangangahulugang kapayapaan at swerte, upang ipaalala na matapos ang pinakamadilim na gabi ng kanilang buhay, may bagong umaga na sumikat. Matapos linisin ang mga sanggol at ilipat sila sa kaniyang pribadong silid, naupo si Maya sa gilid ng kama habang pinapanood ang kaniyang kambal na mahimbing na natutulog sa maliit na kuna. Pumasok si Dr. Admi na may dalang maliit na kahon. Ibinigay niya ito kay Maya na may kasamang magalang na gwardya ng ngiti. "May nag-ayos nito para sa iyo. Naisip ko na mas magiging maayos ang pakiramdam mo kung suot mo ito ngayon," sabi ng doktor. Binuksan ni Maya ang kahon at nakita ang kaniyang gintong kwintas na may medalyon ng Birhen Maria. Ang naputol na bahagi ay maayos na muling idinugtong ng isang mahusay na platero. Malinis at wala ng bakas ng dugo. Isinuot ito ni Maya sa kaniyang leeg. Nararamdaman ang init ng metal sa kaniyang balat. Tumingin siya kay Dr. Admi. Ang kaniyang mga mata ay puno ng utang na loob na hindi mapapantayan ng anumang salita. "Dok, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan kung hindi dahil sa iyo. Baka wala na kami ng mga anak ko ngayon." Lumapit si Dr. Admi at marahang tinapik ang gilid ng kuna ng mga sanggol.
Huwag ka sa akin magpasalamat. Maya, ako ay isang instrumento lamang ng Diyos. Ang tunay na nagligtas sa inyo ay ang sarili mong lakas at ang determinasyon mong protektahan ang iyong mga anak. Ikaw ang lumaban para sa buhay na ito. Mula sa bintana ng silid ng ospital, pumasok ang banayad na sinag ng araw ng umaga na nagbibigay ng liwanag sa mukha ng tatlong mag-iina. Ang bagyong dumaan ay tuluyan ng napawi at ang natira na lamang ay ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang pangunahing branch ng Briggs Sari-Sari Store Network ay hindi na lamang isang simpleng tindahan sa sulok ng barangay. Sa ilalim ng direktang pamamahala ni Maya, ito ay lumaki at naging isang malaking pamilihan na tinatawag na Kwentong Puso Hub, isang sentro ng kalakalan na nagbibigay ng trabaho at suporta sa mga solong ina at mga kababaihang naging biktima ng karahasan sa pamilya sa buong probinsya. Isang magandang hapon, naglalakad si Maya sa malawak na hardin sa gilid ng simbahan ng barangay. Hawak niya sa kaniyang magkabilang kamay ang kaniyang kambal. Si Amara at Asher ay malalaki na, masiyahin, at may malalaking hakbang habang hinahabol ang mga paru-paro sa damuhan. Suot pa rin ni Maya ang kaniyang gintong kwintas ng Birhen Maria na kumikinang sa ilalim ng dapit hapon. Habang naglalakad, nakita niya si Aling Teresa na papalapit. May dalang basket ng mga sariwang prutas mula sa tindahan. Ma'am Maya, tawag ni Aling Teresa na may magandang ngiti. May balita po galing sa bayan. Si Aling Melba raw po ay nakikitira na ngayon sa isang maliit na tagpi-tagping barong-barong sa dulo ng Riles. Umaasa na lamang sa bigay ng mga malayong kamag-anak. At si Jason, tinanggihan po ng korte ang kaniyang huling apela. Mananatili siya sa loob ng mahabang panahon. Nakinig si Maya, ngunit walang bakas ng galit o pait sa kaniyang mukha. Hindi niya ipinagkait ang kaniyang kapatawaran sa nakaraan upang makipagbalikan, kundi upang palayain ang sarili niyang puso mula sa tanikala ng puot. Gayunpaman, nagtakda siya ng isang matigas at malinaw na run o hangganan. Walang sino man sa pamilya Briggs ang pwedeng lumapit o humawak sa kaniyang mga anak habang buhay. Salamat, Aling Teresa. Hayaan na natin sila sa kanilang buhay. Ang mahalaga ay ang bukas ng mga bata. Sagot ni Maya habang pinapanood ang kaniyang kambal na tumatakbo patungo sa kanya. Mula sa gilid ng kumbento, naglakad papalapit si Dr. Admi. Suot ang kaniyang kaswal na polo at may dalang dalawang maliit na laruan para sa mga bata. Agad na tumakbo si Asher at Amara upang yakapin ang binti ng doktor na itinuring na nilang pangalawang ama at tagapagligtas. Mukhang napakaganda ng hapon natin ngayon, Maya. Masayang bati ni Dr. Admi habang binubuhat si Asher. Oo, Doc, napakaganda ng bawat araw mula noong gabing iyon. Ngiti ni Maya habang nakatingin sa malawak na langit na kulay asul at ginto. Nalaman ni Maya ang isang malaking katotohanan sa kaniyang buhay, ang halaga ng isang tao, lalo na ng isang babae at isang ina, ay hindi nasusukat sa ingay ng mga taong nag-aabang sa kaniyang pagbagsak upang nakawin ang kaniyang yaman. Ang tunay na halaga ay makikita sa kaniyang sariling lakas na bumangon mula sa alabok at sa mga tapat na pusong pumili na manatili at lumaban kasama niya sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Sa ibabaw ng lupang winasak ng kataksilan, ang mga bulaklak ng kapayapaan at karangalan ay tuluyan ng sumibol ng mas maganda
at mas matatag.